ng doctrine yan. Ang Panginoon, kaya pinapatay yung mga lahi na yun. Time of judgment yun. Panahon ng judgment yun, ginamit ng Israel para judgment. So, sa point of view ng mga human rights, ang Israel laging kalaban. Kaya, ganun yung tendency paniwala. Good day everyone, welcome back to Sir Fox Learning Channel. For today's video ay alamin po natin yung tunay na ugat ng away sigalot sa pagitan ng Hamas at mga Jew, mga Israeli. Gusto nyo malaman ang original na ugat? Tara, panoorin ang video. So, tatama rin na around 80-30 kung nag-resurrect ng Panginoon. Kasi 80-30 to 80-70, 40 years, the number of probations. So, sakto. So, malamang natama yung 80-70. So, from yung mga Hudyo, every time meron silang natalo sila ng kaaway, nagre-rebel sila. Pag tinignan mo dito sa video, parang mga alagad ni Master Agil. Sa Medo-Persian, pinaragin sila bumalik sa kanilang lupa. And then nasakop sila ng Grecian Empire, and then finally Roman Empire. So yung huli nilang pag-aaklas sa Roman Empire, yung AD 70, yun na yung dinurog na yung city ng Jerusalem. Yung temple, giniba, yung pinapasay ng Panginoon, not one stone will be on top of another. So talagang pinatag yun. And then, ang strategy ng mga empire nun, kapag kami makulit na nationalistic na mga people, ay ni-scout sila sa iba-ibang part ng empire. That way, madidilute yung kanilang lahi, makakalimutan yung identity, tigil na rebellion. Kasi wala nang rallying point, wala nang identity. Pero ang mga Hudyo, hindi na wala identity because of the Torah. At syempre, andun yung divine providence. Ano po? So, from AD 70, walang Jewish nation, walang Israel. Ano po? So, by 1800s, yung mga Hudyo sa iba-ibang panig ng mundo, sa Europe, sa Africa, sa India, sa Russia, nakakaranas sila ng persecution. Kasi ang Hudyo, hindi nag-convert en masse sa Christianity. Hindi naging Catholic, hindi naging Protestant, hindi naging Muslim. So, na-maintain nila yung kanilang religious identity because of the Torah. So, tapos alam nila kung anong lahi sila. Alam nila kung sino yung mga Levites. And then, yung mga magulang na babae, yung tatay, pinapasok sa anak na nalaman niya about the temple service. So, kaya, through the centuries, alam nila kung ano yung ginagawa. So, bukod sa oral tradition, nagsulat din yung mga Hudyo, yung mga tradition nila, andun pa rin yung books of the Old Testament para i-guide sila dun sa anong tamang gagawin pagsasacrifice, yung mga red heifer na yan, yung mga kung ano yung mga nandun sa loob ng Holy of Holies. So, alam nila yun. So, sa present time, kumpleto yung plano, kumpleto yung materialis. Ang problema lang yung lote, occupied na Dome of the Rock. Ano po? Katabi ng Dome of the Rock, yung Al-Aqsa Mosque, dalawang mosque ng Muslim. So, 1800s, dahil nakakaranas ng persecution ng mga Hudyo, dahil hindi sila nag-convert o na-assimilate sa society ng mga bansa na kung saan sila tumira, nagkaroon ng pagbalik ng return. Yung naka-prophecy, I will gather them from the four winds of the earth. Diba, sabi kay Isaiah doon, kay Jeremiah, speak unto these bones, yung valley of dry bones, tuyo na yung buto. Tapos Ezekiel, tapos sinabi ng Panginoon sa kanya, can these bones live? Sabi Ezekiel, why? Thou knowest. Lord, ikaw nakakaalam. So, nakita niya na nagdugsong-dugsong yung mga buto, tumayo, bumalik yung laman, pero wala pang breath. So, yun yung nag-gathering ng Diyos sa land na pinangawa kay Israel. Ako, so, hindi isang araw lang nangyari o isang taon. So, decades o centuries na nangyayari yung nag-gathering. Pero wala pa rin nation. So, nandun sila, may parang barangay sila doon, mga kibbutz, meron silang mga territory na na-occupy. Pero yung lupa, mula nung rise nung Ottoman Empire, kung familiar ko sa Ottoman Empire, nagkaroon ng empire ang Muslim. Sa Europe, nakaangkar niya halos buong Europe, Africa, Middle East, saan na sila umabot sa France,
ang Spain nakangkar ng mga Morea ng Ottoman Empire. Kaya ang maraming structure dyan, maski sa Spain, parang, Moor. Parang Moro yung itsura. Now, bumagsak yung Ottoman Empire after nung First World War, natalo sila. Napapunta sa British control yung maraming areas, including yung area ng Palestine at yung kabila ng Jordan River, yung Trans-Jordan kung tawagin. Tapos, nagkaroon na uli ng nationalistic desire yung mga tao na yung kanilang bansa ay mabuo. Syria, Lebanon, yan. Nagsimula ng maging bansa. Hindi ko na matanda kung anong mga years sila naging nation, naging state ulit. Ang Saudi Arabia, 1932, yung hari ng Saudi, unang hari, si Abdulaziz, 1932, natalo niya yung mga rival na mga tribes. Tapos, self-proclaimed siya na King of Saudi Arabia. Si Saud siya. So, yung Arabian Peninsula na yun, yung area na yun, sunod na rin na Saudi. 1932 lang yun. So, all the time, na yung mga Jew na umuwi doon sa lupa nila, hinaharas siya ng mga kapitbahay. The spirit of Amalek. So, ando na yung mga hamas lupa na yun. Ando na yung attitude. Wala pa yung mismong hamas ngayon. Ando na yung attitude na ayaw namin kayo Jordan. Sabi ng Balfour Declaration, British Peers, yung Trans-Jordan sa kanan ng Jordan River, eastern side, ibinigay sa mga Muslim. Kasi wala pang control dun eh. O ito yung sa mga Muslim. Ang in-install na king ay yung mga Abdullah ng Hashemite dynasty. Hindi na rin nabasa yung history. So, yung Aman, galing yan doon sa Ammon. So, dating territory yan, yung mga descendant ni Ammon at ni Moab, na anak ni Lot sa kanya. Pero itong Hashemite, hindi itong Ammonites. Parang sa Syria sila galing, na nung nabubuo na yung mga bansa, royalty siya na walang teritoryo. Hiningi niya yung sa British, binigay sa kanya yung Trans-Jordan. So, itinindig yung, nalimutan ko yung year, yung nation ng Trans-Jordan. Yun ang dating pangalan niya, Trans-Jordan. Tapos, dinrap na nila yung Trans. Naging country na ng Jordan. So, itong side ng nasa west, yun, yung West Bank, all the way papunta sa Mediterranean, saka papunta dun sa Sinai Peninsula, kadikit ng Egypt at ng Saudi Arabia, ibibigay yan sa mga Hudyo. Dito ang tuwa mga Hudyo. Hindi papayag yung mga bagong buong na bansa. Hindi kami papayag. Hinati pa yun. Yung natirang kapiraso sa mapa ng Israel, di ba yung parang dagger na mahaba. Humati pa yun. Kumuha pa nung tinatawag na West Bank, Gaza, Golan Heights. Gusto nila, sa Arab pa rin yun. Na tinawag yung sarili nila na Palestinian. O saan galing yung pangalan na Palestine. Balik tayo ng AD 70. Nung in-scatter yung mga Israelites sa iba-ibang lugar at ginurog yung kanilang templo, to add insult to injury, pinalitan ng Rome yung pangalan ng lugar. Ipinangalan dun sa ancient enemies ng Israel, yung Philistines. Ano po? So under siya ng control ng Syria, tinawag siyang Syria-Palestina. To honor the ancient enemy of Israel. So for centuries, millennium, Syria-Palestina ang tawag doon. Philistine. Totoo daw. Yun ang sabi nung nabasa ko. Ngayon, ang naging official name na nung lugar, nakikita sa mga mapa, sa mga documents, sa mga nag-occupy, Palestine. Letter P. Tapos dito sa huli natin pinag-uusapan, na sa Israel na dapat yung Palestine, tinatawag na ng mga Israelite ang sarili nila na Palestinian. Nung games before nung Second World War, meron na silang contingent para doon sa, hindi ko alam kung games o kung games yun, na Palestine ang pangalan, pero ang flag, Star of David. So mga Hudyo yung nag-represent. Pero hindi papayag ang Arabo. Sabi, hindi, kami yung Palestinian. Ano ba pangalan nyo? Jews. O, hindi kayo yung Palestinian. Hindi, itong lupang Palestine, amin ito. Hindi kami papayag. So tinawag yung Arabo na squatter doon, ang pangalan nila, Palestinian. Hindi nila ma-pronounce yung salitang Palestine. Kasi wala silang letter P sa Arabic.
Walang P. Kaya hindi nila masabi yung Palestine. Palestine lalabas yun. Ang Arabo na ordinaryo, sabihin mo, pakita mo yung Pepsi. Pag binasa niyo yung Bipsi. Ganun yung Bipsi. Kaya wala silang papa. Ayun. Something. So, ganun yun, wala silang P. Kaya ang Filipino, napopronounce sila yung F. Filipini. Yung Filipini, hindi nila masabi Filipini. Yan, nung nasa Saudi kami, Filipini number 1. Filipini. Palaya sa di. So anyway, nagsimula na ng away-away doon. So, ang Britain, nilimit yung immigration ng mga Jews papuntang Israel kasi nagkakagulo, nag-aaway. The more na Jews na pumupunta, ang mga Arabs, tinutulak yung mga pagkanakan nila, di ba niya, hindi tayo papayag, syempre. Andun yung national fervor din nila o yung ethnicity, hindi kami papayag na andyan uli yung mga Hudyo. Ayan. So ang mga Hudyo nagagalit. Yung mga nauna doon, yung mga fanatics na Hudyo, sila mga unang suicide bomber doon. Nagagalit sila doon sa mga British officials dahil kukunti sila. Pero to make a statement, binoblow up yung sarili kasama yung mga British officials. Case pa yun na nasa hotel yung office nung mga British, pero apat na Hudyo yun, vest ng pasabog. Pero hindi sila nang re-raid, hindi sila nang pupugot ng ulo, pero they blow themselves up. So, ganun yung status quo, uneasy. So, hindi settled. So, nag-propose ng two-state solution. So, sige, kung natirang kapraso, hatiin pa natin sa Israel at Palestine. Payag na rin ng Israel. At least meron. Ayaw pa rin ng mga tumatawag sa sarili nilang Palestinian. Ayaw pa rin. Nangyari yung Second World War, si Hitler. Nasa lahat ng parts ng nasakop ni Hitler, sa buong Europe, Africa, papuntang Russia. Kaya ang Russia gusto niya rin sigurin kasi maraming Hudyo sa Russia. Pinapatay niya ang mga Hudyo, Hitler. So, spirit ng Antichrist. So, natalo si Hitler, pero napatay niya 6 million Jews. Doon na buo sa psyche ng mga Hudyo, bumalik na tayo sa lupa natin. Walang magpo-protect sa atin. So, nung bumabalik sila, secular yung kanilang attitude. Hindi yung karamihan doon. Alam nila yung ethnicity nila, pero yung Judaism, yung religion nila, culture lang ang tinila. Naging modernist. In fact, nung nakuha na nila yung lupa, mamaya pa pala. So, 1945, natapos ang Second World War. So, nag-relax na yung mga borders, ang mga Hudyo balikan doon. So, nag-aaway na naman sila. So, ang Israel, i-support na yung mga Hudyo kung saan-saan kasi nayayaman yung mga Hudyo. Because, bakit sila yumaman? Sa mga lugar kung saan sila napadpad, bawal silang mag-ari ng property. Kung gusto pwede magkalupa. Ang pinasok ng Hudyo, banking. Yung mga, kasi, yung mga Katoliko ng mga prinsipe, dahil bawal sa Catholicism yung usury, ang gagawin niya, bibigay niya sa Hudyo yung pera niya. Ikaw ang usury. Kasi hindi bawal sa Hudyo. Pero siya yung financier noon. Yung mga Duk doon, yung mga German na prince doon, sila nagpipina sa Hudyo. E di yung mama ng Hudyo eventually. Tapos master nila yan, yung ikot ng pera, yung pagpapunch sa mga saan. So kaya bine-blame siya nung ibang, kung sino-sinong mga naging dictator na tulad ni Hitler. Yung mga Hudyo, kaya kami natalo sa gera, pinondohan niya yung mga ganito. Pero, kasi totoo naman, nahawakan nila yung pera ng mga royalty. Dahil sila yung magaling na manager. Hindi kami pwedeng mag-ari ng lupa, sa finance. Yun. So, naitayo sa mga tweet yung nag-declare sila na State of Israel. Si David Ben-Gurion yata. That's right, David Ben-Gurion. Yung unang prime minister. Tapos a few days later, ito na yung Israeli Defense Forces. Pero bago na itayo yung Israeli Defense Forces, sinugod na sila ng mga nasa kakabila. Pero mahihina pa yung mga bansa na yun. Wala pang mga professional na army. So, mga sugod na lang, bugbayan lang yun. Pero nanalo yung Israel doon. So, itinayo yung Israeli Defense Forces. So, 1948, nirecognize na ng United Nations sa country ng Israel. Pero maraming maangat. Sa buong Asia, Philippines lang yung bumoto para sa admit ng Nation of Israel sa United Nations. So, tumakbo ang panahon, ang daming gera niyan. 1973,
Ang daming gera. At constantly, nasa gera sila. Kaya ako, bata pa, grade 5, ang father ko, sa Middle East, sa bus company ng Amerikano. Yung mga picture doon, makita mo yung mga, kasi nasa Middle East yan, nakapagalan mo kung ano yung babasahin, na connected din sa Israel. Ewan ko ba't ang tatay ko nag-take interest sa Israel, pero nakita ko. Ang mga Israeli, nasa beach, sa Kabipini, Uzi yung nakasakit. Mahaba. Kailan ba yung Uzi? Basta, yung mga naalala kong picture ganun. Kasi isang kamay nasa plowshare, isang kamay espada. Parang yung panahon ko nagtatayo sila ng sa Nehemiah. So ganun yung talagang nangyari sa kanila. Maski nag-e-enjoy yan sa beach, sakli. As soon as ang bata, makahawak ng baril, marunong na yan pumuto kung kakilanganin. So, maraming iba-ibang attempts para maalis ang Israel. Hanggang nabuo yung Palestinian Liberation Organization. Pinakamalaki yan na political party para mabuo yung Palestinian nation. Gobyerno, everything. Kasi, maski may teritoryo ang Palestinian, Israel para nang may control. Ino-occupies nila yung mga lugar ng Palestinian. Kaya ang tawag sa mga Israeli, occupiers. Kaya mga mananako, mga dayuhan, mga mangangamkam, dyan sa Gaza, yan, occupier sila, tawag sa kanila dyan. Pero kailangan nilang i-occupy, kasi niya nagpaplano ng kung ano-ano, kailangan nila bantayan kung anong ginagawa. Pero marami pang mga partido na gustong mag-harm sa Israel. Bukod sa PLO, yung Palestinian Liberation Organization, ang main party niyan ay yung Fatah. Fatah, yung party ni Yasser Arafat. Yan din yung current party na nag-occupy doon sa West Bank. Pero merong mas militant, yung Hamas. Medyo late na yun parang offshoot daw ng ISIS yan. Doon naman sa ibang lugar, meron pa rin mga party dyan, tulad sa Lebanon, yung Hezbollah. Galit din sa Israel yan, pero mga kumano ay Lebanese, pero hindi halo-halo din yun, tapos supported yan ng Iran. So, maraming gera yan na parito. Makakapasok sila, tatabusin ng Israel. Tatabusin, makakakuha pa ng lupa Israel. Tapos magbibigit ang Amerikano, sabi ng Israel, para mag-peace tayo, babalik tayo yung nakuha namin. Babalik sa dito, babalik sa Lebanon. So, ganun yan, yung border dynamic. And then, itong past decade, yung mga Hudyo, dumami yung mga seryoso sa kanilang religion. Kasi yung mga unang leader nila, secular. So kaya sa Israel, pwede kang Hudyo, pwede kang Muslim, pwede kang Christian, Catholic, pwede kang LGBT. May parade dun sa Jerusalem ng mga bakla, pwede yun. Opo, kasi napaka-modern. Tapos may mga Jewish sect na ganun pa rin yung higpit. Pwedeng mag-asawa lang Hudyo sa Hudyo. Bawal yung Hudyo sa hindi Hudyo. Pero na-surprise ako dun sa pagkabaluktot ng isip. Ina-allow yung sect na yun, hindi lahat, yung sect na yun ng mga Hudyo. Yung lalaki sa lalaki, basta parehong Hudyo. Kaya wala sa Revelation, ang tawag dun Sodom. Hindi ganun sect. Sa Amerika meron din. So ganun na. Pero dumami ngayon yung mga kung tawagin ay far right. Ang left kasi yung mga human rights. Yung right, yung mga religious. Sabi nito mga to, totoo yung Bible, totoo yan. Totoo yung Messiah natin, dadating yan, pero kailangan may gawin tayo, kailangan may tayo natin yung templo para bumilis yung pagdating ng Messiah. The children are ready, marami silang video, marami silang promotion na i-reclaim natin yung ating identity, hindi lang nationally, ethnically, kundi religiously. Yan, para kay Hashem. Hindi nila mabanggit yung pangalan ni Jehovah, bawal sa Jew. So yung Hashem, the name. So yun na makikita nyo, Hashem, the name. So, nung dumami yung mga yan, nananalo na ng seat sa Congress. So yung Kongreso nila, yung Knesset, kung tawagin, kailangan maka-majority ka para maka-form ka ng government. So yung mga congressman, ang tawag sa kanila, anong tawag sa member ng Knesset? Kasi yung mga congressman nila, MP members of parliament. So kailangan maka-more than half ka, saka ka pala makaka-form ng government. Yung winning party or coalition ng parties, sila pipili ng prime minister. So, recently,
yung mga partido na far-right, yung mga religious, nakakapwesto na sa Congress. Tapos, yung mga elections na sobrang dikit ng mga partido, iba-iba sila eh. Merong liberal ng Jew, merong leftist, merong progressive, sari-sari. Minsan, hirap sila makaform ng government kasi hindi makabuo ng majority. Kasi watak-watak sila. Napilitan itong mga recent na government makipag-ally sa mga ultra-orthodox na Jews para makabuo ng government. Pero yet niya, mag-disintegrate yun, election na naman sila, kaya nagpapalibawang government. So lumalakas ang influence. So yung mga recent na naging appoint na defense secretary, sa finance yata, mga galing far-right yun. Sa government ng current prime minister na si Benjamin Netanyahu. So, si Netanyahu, natalo na dati yan, natalo, tapos nanalo ng matagal, yun parang almost 20 years na siya. Si Benjamin Netanyahu. Tapos, ang tatawagin na nga siya, King Bibi, kasi hindi siya maansit-ansit, makakabalik sa parati. So, nakipag-alay na siya dito sa mga nasa right. At inaalaw na ng government, ng mga Hudyo, nakakaakyat-akyat sa Temple Mount. Under control ng Muslim yun eh, yun ang agreement since 1967 o 19. Ngayon, ang mga Hudyo, mahigpit din sa pag-akyat doon kasi sabi nila, hayaan mo yung mga Muslim na yun umakyat-akyat dyan, kung nadedesecrate nila yan, sila paparusahan. Pero tayo, maingat tayo sa pag-akyat, makatuntungan natin yung foundation stone, yung altar, yan sila kahigpit doon. So meron lang area na pwede kang puntahan na ibinabawal naman ng Muslim. Na recently, inaalaw yung mga Hudyo na umaakyat dun sa paligid, nagagalit ang mga Muslim. Ngayon, magra-riot yan. Tapos, lalaban itong mga fanatikong Hudyo. Ibe-break up ng pulis yan. So, ngayon, dati, pabor yung pulis dun sa mga Muslim pag pinag-usapan yung Temple Mount. Mga Israeli pulis ito. Ngayon, pumapabor sa Hudyo. Yun ang sinasabi ni Hamas na sobra na. Yun, sinasabi yan. So, ito yung huling event na nangyari. Dahil sabi nila, gusto na nilang gibain yung ating holy place. Yung Al-Aqsa, yung Dome of the Rock, under that pretext. At saka matagal na tayong inaapi ng mga Israel na occupier. Kaya, pero yung mga average Palestinian, gusto nagtatrabaho sa Israel. Ayaw nila sa Gaza, sa West Bank. Kasi maganda economy ng Israel. The only first world country in the world. So yung mga political party lang talaga ang salbahin dyan. The whole of the so-called Palestinians, hindi naman ganun ang hatred nila. May mga interview dyan sa YouTube, mapapanood nyo, yung Whispered in Gaza. Sabihin ng mga Gaza, nung ino-occupy kami ng Israel, oo, asar kami kasi feeling na nila, kanila yung lupa. Pero yung trabaho, ayos sa healthcare, ang utilities, ayos lahat. Pero nung ang Israel, nabuisit na, binitawan sila. Sa border na lang sila nakabantay, nilagyan ng border wall, kinontrol yung entrance at exit. Pero yung Hamas na political party, sila lang tayo ng gobyerno. So marami nag-criticize, ba't mo binitawan yan? Pagbuburo na kung ano niya since 2007, semi-independent sa governance yung Hamas. Ngayon, maraming aid sa kanila kasi kaaway. Daming aid ng UN, sari-saring bansa. Ang ginagawa naman ng Hamas, buhay mayaman yung mga leader, ang mga tao, impoverished pa rin. Tapos, tuwing ipoprovoke nila Israel, ang Israel gaganti. Nagkakahalit yung mga Gaza. Buisit kayo, hindi nang kulitin yung Israel, pinapabayaan na tayo, pinukulit nyo pa. Ang Israel, pagka may target silang building na pugad yung mga Hamas, bago nila durugin, meron ng bomba na kumakatok. Malakas ang tunog, pero walang explosive na, hindi mapapfragment yung building. So you have 30 minutes para umalis. Kasi yung kasunod doon, tunay na. Yun. So knock yun. So ganun yung Israel practice niya yun. Knock knock. Alam mo na, who's there? Tinatawagan daw ba yun? Meron, tapos text. Kasi control din nila yung telco eh. Text, ayun na, dadating na, umalis na kayo dyan. Ang ginagawa naman itong Hamas, tinatrap yung mga tao sa building. Hindi boom! Patay ang babae, lalaki, matanda, bata, picturean, social media. Yan, ginawa ng Israel. Genocide. So, kaya yung attitude ng mga Gazan, pag may anak sila na may chance makatakas sa Gaza, makapunta sa ibang Arab countries, anywhere, go, huwag ka nang babalik dito. Yun naman, nakakarating ng Canada,
Europe yung mga yun. Nung umatake ang Hamas, naku, nag-party, nag-fireworks hanggang Australia. Ganun yung mga yan, hindi nawala yung pagka-radicalize. Kasi pagdating nila doon, sasalubungin na ng mga Hamas lupa doon, ng mga ISIS, ng mga sleeper na terrorist cell, o i-indoctrinate ulit. Kaya wala ka pa sa iyo. So ngayon ang Israel, i-invade niya. Kasi ang Gaza, napakaraming panels. Na maski bombahin nila, isira mo ibabaw, pero yung mga terrorist manpower, buo, mga equipment nila, lalabas ulit, hindi kung saan. Wala na naman ng rockets. Ang nakita ko mo yung sinasabi ng Israel, sabi niya, buburahin ng Gaza. Sabi niya, it will be a different Gaza without Hamas. So para ma-eradicate mo yung Hamas, di lahat ng lungga, papasukin mo ito. Opo, may galing ng Egypt. Ang Egypt naman parang, yung yango eh. Kasi, maaaring gobyerno ay formally, maaaring formally alay ng Israel. Pero maraming sa government na mga ibang partido, parang sa ating Pilipinas, maraming nakakontra. May ginagawa yung gobyerno, yung presidente, may ginagawa, iba naman yung mga under. Iba na yung sa sugar natin, sa bawang. So maraming ganon. So nakakapasok ang missiles through borders, sea, maski naka-blockade ng Israel. Eh malaki din kasi yung Gaza eh, 106 square kilometers. Ay, 160 square miles. So that's around 300 something square kilometers. So mga kalahating ng laro, yung Gaza. So, ayun po. Kung ano yung mga implication yan, nakaabang na lang tayo.